Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Purihin ang Panginoon sa araw na ito na sa kasariwaan ng umaga nandito po tayo sa ating programang Tinapay mula sa langit. Salamat sa Diyos at muli tayo nabigyan ng pagkakataon magbahagi ng mensahe na nagmumula sa kanyang salita. Pero bago po tayo magsimula, ayayan niyo muna pong ako'y magpakilala sa inyo. Ako po ay si Bishop Ernie Reyes ng CRC o Charismatic Restoration Church ng Batangas. Bago po tayo magpatuloy, ay tayo muna po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay magbulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito, O Diyos, na nawa anuman po ipinaparating niyo sa amin, ito'y tumimo sa aming puso at pag-iisip para kami patuloy ding maging kalugod-lugod at maging kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, kami po ay nagpapalinis sa inyo, Panginoon. Umagang ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawa pagkakasala para sa ganun, O Diyos, na alam namin kayo ang Diyos ng tapat na at kayo lamang ang nakakapagpatawad ng mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan at nananalig ako, O Diyos, na sa aming pong pagdako sa inyong trono ng biyaya at pagpapala at sa patuloy na pag-aaral ng inyong salita, kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan niyo kami at samahan sa oras na ito. Ngayon po ang ating paksa ay galing po sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 33 at ito po ay nasa talata 55 at 56. Ang pamagat nga po nito ay Israel is warned of the consequences of not driving out the Canaanites. Ito pong dalawang talatang ito ay isa lamang sa mga kapahayagan ng Diyos na may mga babala na kung saan na ito'y binibigay niya sa mga Israelita, kanyang piniling bayan, para sila ay may layo sa anumang kapahamakan o mga kaguluhan sa buhay. At sila nga po ay pinaglaanan ng Diyos ng isang napakagandang pangako na sila ay makapasok doon sa lupang pangako na Kanaan. Pero bago po sila makapunta doon, ay alam po natin ang mga nangyari sa kanila dahil sa kanilang mga pagsuway ay umabot po sila ng 40 taon sa kanilang paggagala-gala at paglalakbay. At pero ngayon, nasa ron sila po sa bingit ng pagpasok sa lupang pinangako ng Panginoon, ay binigyan na uli sila ng panibagong babala. Na sa pagpasok nila ay binalaan sila ng Diyos na yung mga naninirahan doon ay kailangan nilang paalisin, palayasin, dahil yung mga naninirahan doon ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon at ayaw niya na yung kanyang mga lingkod na maninirahan sa lupang pinangako ay hindi sila mahaluan ng mga taong hindi mabuti ang kalooban at walang pananalig sa Panginoon. Kaya yun ang babala ng Panginoon sa kanila. At dyan po umiikot yung kanyang mensahe na ipinadala niya po ang babalang ito para sa mga Israelita. At sabi ng Panginoon ayon po sa kanyang utos na dapat wala silang ititira. Dapat palayasin nila yon para sa kanilang pananahan sa lupang pinangako ay isang magandang magiging resulta ng kanilang pagsunod sa banta o babala ng Panginoon. At yan po ay maraming beses na pong paulit-ulit na nabanggit po sa banal na kasulatan na mayroon siya mga babala pero hindi po nila natutupad at hindi nila ito pinapahalagahan. Kaya naman ang sinapit nila ay mga kaguluhan, mga hinagpis. Kaya umabot po sila sa 40 taong paglalakbay. Sa halip na ito'y mapapaiksi lang kung sila ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. At yan nga po ang isang bagay na kailangan po nating maunawaan. Bagamat ito po ay nakasulat sa lumang tipan, pero ito ay patuloy pong umaagos sa kapanahonan po natin ngayon. Kaya ang dalawa pong tema, mayroon itong dalawang talatang ating inaaral ngayon. Ang isang tema nga po dyan ay may mga bunga na ipinapahayag po sa atin, bunga ng ating pagiging disobedient, na hindi tayo nagiging masunurin sa Panginoon. At yan nga po ang isang bagay na paghalimbawa hindi po nila nasunod yon at hindi nila talagang yung buong buo na talagang sinunod nila ang banta ng Panginoon na wala silang ititira. Lahat na nananahan ngayon doon ay kanilang alisin doon. Yung mga Canaanites, palayasin, paalisin para yung lupang pinangakong yun ng Panginoon ay para lamang sa mga Israelita. At kung sila'y magtitira
titira pa ng mga dating naninirahan doon, ay yun din ang magiging simula at yun ang magiging dahilan kung bakit sila makakaranas pa rin ng kaguluhan, sakit ng ulo, kapighatian, dahil meron silang itinira, hindi nila buo na sinunod ang babala ng Diyos. So yun pong isang tema na kailangan po sundin natin kung ano man ang babala o ano man ang pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Ang pangalawang tema po dito ay makikita naman po dito na ipinapahayag ng Panginoon ng kanyang katapatan. Kapag tayo po ay sumunod sa kanya, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Una sa lahat, ang lupang pinangako ay isa na pong napalaking pagpapala para sa kanila. Yan po ay matagal nang inilaan sa kanila, kaya lang dahil nga sa kanilang pagsuway at katigasan ng ulo at kawalan ng pananampalataya, kaya sila ay umikot na lamang ng umikot sa napakahabang panahon. Pero ngayon, nahando na po sila, papasok na po sila. At sa pagpasok na ito, gusto ng Panginoon, dahil mahal niya ang kanyang bayan, ang gusto ng Panginoon ay sundin nila, kaya binigyan sila ng babala. So yun po ang dalawang tema. Kailangan po sundin natin, kasi kung hindi mo natin susundin ng Panginoon, may mga consequences po tayong haharapin mga pagdating ng araw. Ang ikalawang tema, ito po isa rin pong kapahayagan ng Diyos na ang Diyos po ay tapat. Na kung ano ang kanyang pinangako, ito'y kanyang tinutupad. At may mga simbolismo rin po dito sa ating mga talatang inaaral. Yung dalawang talatang yon ay isa po itong simbolismo. Yung Kanaan ay simbolismo po yan ng kanyang pagpapala at kasaganaan na nailaan niya sa kanyang mga lingkod. At ang mga babala naman ay isang bagay na dapat nilang maging alerto sila doon, na kapag hindi nila ito nasunod ay yun siyempre mahirapan po sila, dahil alam naman po natin sa bawat pagsuway may kaukulang consequences po ito. Kaya yung lupang Kanaan mismo ay isa pong simbolo yun ng katapatan at provision ng Diyos para sa mga Israelita. At siyempre pag sila po'y nanirahan nandoon, maging kondin sila sa kanilang pagkilos, kanilang mga gawi at pag-uugali, dahil ang lupang ipinangako ay kailangan mo ding mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at pamantayan. So sa akin pong pagtatapos ay isa lamang po itong pagpapaalala kung ano po ang magiging bunga kung tayo po ay susuway sa mandato, babala o utos ng Diyos na nasusumpungan po natin sa aklat ng katotohanan. At yan naman po isa ding demonstrasyon o pagpapakita na kung tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya, ang Diyos po ay laging tapat sa atin. Kung ano po ang Kanyang sinabi, kung ano po ang Kanyang pinangako, ito po ay nagkakaroon ng katuparan. Kaya salamat sa talatang ito na nagpapaalala na ang Diyos po mula noon hanggang ngayon hindi po siya nagbabago. Ang kanyang mga salita ay ganun pa rin ang paninindigan. Kapag sinuway mo ay makakaranas ka ng consequence sa iyong pagsuway. Pero pag sinunod mo ang Diyos po ay tapat sa lahat ng bagay. Kaya maraming salamat sa dalawang talatang ito na kung saan ang pamagat po ay patungkol doon sa babala ng Diyos para linisin nila ang lahat ng kanilang o anumang lugar na kailan titirhan doon sa lupang pinangako, at sila makakaranas ng tunay at lubos na pagpapala ng Panginoon. Ganon din po sa buhay natin na nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos ngayon. Kung tayo nga po ay may puso para sa Panginoon at sa Diyos, kailangan po natin siyang sundin at pahalagahan ang bawat sinasabi niya, ang bawat nakasulat sa banal na kasulatan, dahil ang lahat ng iyon ay magkakaroon ng katuparan. So maraming salamat po sa inyong pakikiisa ngayong umaga, at kung kayo man po ay napagpala ng mensaheng ito, pakishare na rin po sa iba para naman kayo po ay maging pagpapala rin sa kanila. Ayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe nyo sa dalawang talatang ito, O Diyos, na nagpapakita lang ng dalawang tema. Kung kami hindi susunod, may consequence, pero kung kami po ay susunod sa inyo at papahalagahan ang inyong mga salita, kami lubos nyong pagpapalain. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya mga kapatid, lagi po kayong tutunghay dito sa aming pang-umagang programang Tinapay Mula sa Langit tuwing alas 5 ng umaga. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon.